have made, Lord. And Lord, we just want to worship you this morning. Lord, thank you for the cross. Thank you for your love, God. And Lord, this morning we will gonna sing how worthy you are, Lord Jesus. We will gonna worship your holy name, God. Come on, let's worship. It was my cross you bore, so I could live in the freedom
of praying in the Spirit, why not open your lips right now and just pray? Shikia. Let us speak the language of heaven right now. Shikia rabababa, sikia rabababa, handalaya. You are more than a physical being. You are a spiritual being. So why not? Let's worship. Let's continue to worship in the Spirit. Shikia rabababa, sikia rabababa. Let us pray in the Spirit right now. Let us soak in the presence of God. Pasok tayo ngayong umagang ito sa presensya ng Diyos. Sana makita mo yung sarili mo. Sana makita mo yung sarili mo ngayon na nasa paanan ka ng Panginoong Diyos. Come on. Let us continue to soak. Let's continue to pray in the Spirit. Worship in the Spirit right now. That we worship you in this place. Lord, we're seeing you right now seated on the throne. We're worshiping with angels this morning. Come on, worship in spirit. Worship in spirit right now. Pray with melody. Pray with music right now. Let incense arise. Let incense arise. Let the prayer of the saints arise. Let the worship of the saints arise this morning. For a few minutes more. For a few minutes more, let's enjoy the presence of God. Come on, you are a spiritual being. Worship in spirit. Open your lips right now and pray. Worship. Lord, let worship arise in this place. Come on, pray. Continue praying. Lord, hindi pwedeng wala kami sa presensya mo. Hindi pwedeng hindi kami basag ngayon. Hindi pwedeng hindi kami handang mag-receive ngayong umagang ito. We are breaking walls right now in the name of Jesus. Let the blood of Jesus flow. Blood of Jesus flow in this place. Let the blood of Jesus flow. Flow right now. Come on. Raise up your hands. Taas natin ang ating mga kamay and receive the presence of God. Come on. Worship. Let incense arise. Come on, let's sing this song one more time. Night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let
from you are all things. Yes, And to Lord. you are all things. You deserve the glory. Lord, you deserve the glory. Come on. Give the glory You back are to God. worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you You are are. worthy of our worship. For from you are all things, and to you are all things. Yes, Lord. For For the from last you time. are all things, Go all out. and to For you few are minutes all more. things. For from you are all things, and to you are all things. Let's sing this song. You deserve the deserve the glory. Pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on, continue clapping your hands for Jesus. Come on. Sige, let's clap our hands even more, Lord. We worship you. Huwag kang mapagod na palakpakan ng Diyos ngayong umagang ito, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the praises. In Jesus' name. And everybody shout. Amen and amen. Bago po tayo umupo, palakpakan po natin ang pinakamamahal nating worship team. Palakpakan po natin sila. Thank you so much, Life Giver Worship. Every Sunday nyo na lang kaming pinapasaya sa mga awitin. And so bago po tayo umupo, no, batiin nyo po ang inyong katabi. Sabihin nyo po, I enjoyed worshiping the Lord with you. Kamayan mo po yan, yakapin mo yan. Diba? Ayan. Good morning po. Can I see smiles on your faces? Yan, ang gaganda po ng inyong mga ngiti. So, good morning. Once again po, bati mo yung nasa likod mo. Good morning. What a beautiful and rainy Sunday para sa ating lahat. Sino po dito medyo nahirapan siyang bumangon? Pero excited po tayong lahat magpuri at makinig. Tama po ba? And so, bago po ako bumaba ng stage, meron lang po tayong gustong i-recognize ngayong umagang ito. Let us all welcome all our VVIPs in the house. If you see new faces, na po, meron po ba kayo nakikita dyan na may orange stickers? Sige po, batiin po natin sila. And ikaw, if alam nyo po na first time nyo po dito sa ating church, can we invite them to stand up? Meron po ba tayong VVIPs today? Ayan, so welcome po sa lahat ng ating new friends, and we want you to know po that this is more than a church. We are a family here. Meron po ba tayong new friend? Si Sir. Bago si Sir sa akin, gwapong-gwapo. Hello po, good morning po. Palakpakan naman natin si Sir na bumisita. We want you to know po that we are more than a church and we are a family here. Yung katabi nyo po ay pamilya nyo po, okay? So, right now, meron po tayong connect team na lalapit sa inyo. Kukunin lang po ang inyong information because we want to journey with you po in this journey with the Lord. And right now po, meron lang po tayong tatlong important na announcement. Let us proceed to our Life Giver News. Ilan po yung announcement natin? Tatlo lang po, no? So, wag po natin itong kakalimutan. Una po, sa ating announcement is our Central Youth Camp. Okay? Entitled Radicals. Tama po ba? In a world full of nonchalant, will you be okay or OA? So, ako po personally, I'm very excited po sa youth camp na ito. So, we are calling all our Central Youth. We will be having our very first youth camp this July 4, 5, and 6. That is Thursday, Friday, and Saturday. Ako po, nakita ko na po yung mga topic na pag-uusapan natin. Yung youth camp team po ay ready na. Okay, may mga pinrepare po tayong games and activities talaga pong e-enjoyin po ng mga youth ang camp na ito. And so, sa lahat po ng Life Giver Churches, please encourage and tulungan po natin ang ating mga youth na makadalo po sa ating youth camp. And so, ang regular price po nito is 4,000 pesos, pero meron po tayong early bird promo for 3,800. So, register lang po at lifegiverchurch.ph/youthcamp. And so, sana po wag po nating i-miss ang camp po na ito. Sige nga po, taas po ang kamay ng mga magpapadala ng youth at a-attend.
Yes, no, excited po tayo dyan. So that's our first announcement. Pangalawa naman po, excited po tayong lahat dito. Our Moses Staff Conference. Ayan po, magaganap po on June 8, 2024. Ang balita ko po, no, magandang balita, sold out na po ang on-site delegates. Palakpakan po natin si Lord. Meaning, on June 8, mapupuno po ang lugar na ito ng pastors and leaders. Pero, ang good news po natin, open na po ang ating online registration. And so, lahat po ng hindi nakahabol sa on-site, pwede po tayo online. Okay? Taas po ang kamay ng dadalo ng ating Moses Staff Conference. That is for all pastors and leaders. Explore Moses' leadership perspective in managing churches and learn advanced sermon techniques to elevate your shepherding skills. Okay, so sa mga hahabol po online, register at www.lifegiverchurch.ph/mstaff. So don't miss the opportunity to enhance your church leadership skills. So kita-kita po tayo on June 8. Okay po ba yun? And third and last announcement po is our VIP night, okay? Sa VIP night po natin, for everyone's information, dito po nag-gather lahat ng ating new friends. Okay po? So lahat po ng mga na-invite ninyo, mga bago nating kaibigan, dito po natin sila ipapadala kasi dito po natin formally ini-introduce ang ating simbahan at dito po natin sila tinutulungan na mag-continue po sa kanilang journey. That is on June 22 at Life Giver Center's roof deck, 7 p.m. Anong oras po? 7 p.m. para po sa lahat ng ating VIPs. And so I believe po, no, excited na po tayo sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Excited na ba? Can I see raise of hands? Kung excited ka na, but bago po tayo makinig ng ating word, meron pong isang man of God na mag-e-encourage tayo to worship through giving. And so, again, another way of worship is through giving. So let us welcome one of the leaders ng Ictus Satellite of Life Giver Camyas, Janjo Nacho. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Hi Sir. po. Ako po si Janjo Noche. Hindi po ako si Janjo Nacho. Ba't mali yung script? Okay, so Sige po. Okay po. Good morning, Life Giver. Ayan. Okay, parang ako lang yung masaya. Good morning, Life Giver family. Yan. Ako nga pala si Janjo from Ictus Satellite. And member din po ako ng Discípulos. Ayan. So, ako po si Janjo Noche. At i-share ko po yung pribilehiyo ko sa giving testimony namin. Napunta po ako sa Life Giver Church noong 2010. Naalala ko noon, student pa lang ako. At sa tuwing uma-attend ako ng service, noong time na yon, Wednesday and Sunday pa yung services, nagugulat ako kasi yung mga kabataan noon sa edad ko, nagmamadali sila pag giving time na nagtatakbuhan. So out of my curiosity, nagbibigay ako. College pa lang ako noon, na nalaman ko, totoo pala na ibibless ka ni Lord sa tuwing nagbibigay ka sa Kanya. Patunay dito yung 4 na kursong natapos ko sa college, kasama na rin po yung master's degree ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho bilang college professor. Masasabi natin, ito nga yung dream job ko. At dito ko rin nakilala yung babaeng nagpatibok ng aking puso. Ay! Okay naman yung finances ko bilang college professor. Katunayan pa nga niya, nagpaplano na ako magpakasal sa girlfriend ko that time. Naniniwala ako na kaya ng trabaho kong bayaran lahat ng gastusin sa kasal at magiging yung mga needs namin sa buhay mag-asawa. Hanggang sa isang araw, gumuho yung mundo ko dahil pagpasok ng 2020, dumating yung pandemic. Yung trabahong minahal ko ng 2 dekada, ay nawala ng parang bula. At hanggang sa unti-unti na rin nauubos yung mga natabi ko na savings. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. By faith, nag-propose pa rin ako sa girlfriend ko. Kasi akala ko ilang months lang yung pandemic. 'Di ba? Sino ba naman mag-aakala na matagal yon? Nag-propose ako sa girlfriend ko nung time na yon, na 300 pesos lang yung laman ng wallet ko. Naalala ko nung nag-propose ako sa girlfriend ko, sabi niya, saan ka kumuha ng pambili niyan? Nilabas ko yung sing-sing, sabi niya, saan mo kinuha yung pambili niyan? Diba? Imbis na sinabi niya, yes, tinanong pa ako saan ko kinuha yung pambili.
Tapos ngayon, ang arte ng mga tao, 299 lang yung sing-sing na yan. Pero ako, di ba, nagawa ng paraan. And sa tulong ng Life Giver family, she said yes. Naikasal kami. Dumating yung time na yon na bago yung pandemic, wala po akong trabaho. Nung dumating yung pandemic, wala akong trabaho. Nag-grab lang po ako nun. Naalala ko, college professor ako, wala palang kwenta yung 4 na kursong natapos ko nung pandemic kasi napunta ako sa pagiging Grab rider. Pero hindi ko po yun kinakahiya. And ilang months na lang, ikakasal na kami. 3,000 pesos lang po yung laman ng wallet ko. Dumating sa point na sinabi ng fiancé ko na wag na muna natin ituloy yung kasal kasi kapos tayo sa pera. Pero hindi ako pumayag dahil alam ko may gagawin si Lord. At naniniwala ako na kapag si Lord yung nagsulat ng love story mo, ito yung pinakamagandang love story sa lahat. Amen ba tayo dyan? Hindi kami tumigil sa pagbibigay. Kahit 500 pesos lang yung kinikita ko sa pamamasada. At nakita ko ang faithfulness ni Lord. Dahil bago kami ikasal, nakabenta ako ng mga bahay at sasakyan na nagamit namin pambayad sa kasal namin. And we were able to get married sa gitna ng pandemic. And we are so amazed dahil nahigitan pa ni Lord yung expectation namin sa kasal namin. After 10 months ng marriage ng wedding namin sa marriage life, binayaan kami ni Lord ng first baby namin. So excited kami kasi yun yung hiling namin mag-asawa. Kaso nga lang, pagsapit ng 8 months, nawalan po ng heartbeat yung baby namin. Sayang, 3 weeks na lang po sana, makikita na namin yung baby namin. Pero hindi yun yung plan ni Lord eh. Naalala ko pa noon, nagtanong ako kay Bishop, Bishop, bakit kayo nangyayari sa amin to? Ang sabi lang sa akin ni Bishop, hindi ko alam, pero magtiwala lang tayo kay Lord. 2 buwan ako hindi nagtrabaho dahil dinamayan ko yung asawa ko sa pagluluksa. At sa kalagitnaan ng pagluluksa namin, tumawag sa akin yung boss ko. Sinasabi niya na kukunin kita sa team ko as property specialist. Nung una ayaw ko dahil gusto kong samahan yung asawa ko sa season ng pagluluksa namin. Pero naisip ko 200 pesos na lang yung daily income ko. Pero sa likod nun, patuloy pa rin po ako nagbibigay kay Lord sa pamamagitan ng tithes and offerings kahit 200 pesos lang yung tinanggap ko po yung offer na trabaho sa akin. Hindi po ganun kalaki yung sweldo, pero patuloy kaming nagbibigay, mag-asawa. Pinag-pray namin yung work ko and God answer our prayers. Bumuhos ang pagpapala ng Diyos. Sa amin, monthly akong nakakabenta ng mga condos and house and lot. Naka-receive din po ako ng award. Kung makikita nyo po sa screen, tinagurian po akong Rising Star and Top Agent. And na-promote din po ako sa loob ng 6 months bilang Senior Property Specialist. Record-breaking promotion po yan. Kasi hindi po biro ma-promote sa loob ng 6 months sa mundo ng sales. Nagtuloy-tuloy po ang financial blessings namin na natatanggap. At kahit mismo kami hindi na makapaniwala sa ginagawa ni Lord sa buhay namin. Yung dating dream house lang namin, nabili rin po namin yung mag-asawa. Binibigay ni Lord yung mga blessing. At ang pinakamagandang blessing na nangyari sa buhay namin, Mami, halika. Yung baby naming nawala, pinalitan po ni Lord. 22 weeks pregnant na po yung asawa ko ngayon. And mas malusog na baby po yung binigay ni Lord sa amin. Dito po papasok yung life verse ko na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything will be added unto you as well. Sa panahong malaki ang pangangailangan mo, unahin mo si Lord. Sa panahong nagluluksa ka, unahin mo si Lord. Sa panahong walang-wala ka, unahin mo si Lord. Dahil sa panahong ganyan, yung pinagdadaanan mo, makikita mo kung paano gagalaw si Lord sa buhay mo. Naalala ko dati, nag-a-apply ako sa call center, hindi ako matatanggap, pero hindi pala yun yung plano ni Lord sa akin. Kasi hindi pala ako para doon. Tayo bilang Kristiyano, pag nagpipray tayo kay Lord,
Lagi na nating nasa isip, buo na sa isip natin kung ano yung gustong ibigay ni Lord sa atin, kung ano yung balot ng regalong ibibigay, kung anong hugis, anong kulay. Pero hindi natin naiisip na binibigyan tayo ni Lord ng regalo, pero dahil buo na sa isip mo kung ano yung matatanggap mo, binibigyan ka ni Lord, hindi mo na-appreciate kasi iba yung balot, iba yung gift wrap, iba yung ribbon, pero pag binuksan mo, pareho yung laman. At minsan, masigit pa dun sa inaasahan mo. Dito, malalaman natin yung differences ng good versus best. Yung plano mo, good yan sa buhay mo. Pero lagi mong tatandaan na may mas best na plano si Lord sa buhay mo. Kaya Life Giver Family, hinihikayat ko kayo ngayon na ibigay kung ano yung best para kay Lord. And dahil dyan, papangunahan ko po kayo sa isang panalangin. Everybody, let's bow our head and let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin para makapagbigay sa'yo. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi namin deserve lahat ng pagpapala, Panginoon, pero binigay mo, Panginoon, dahil anak mo kami, pinili mo kami. Lord, sa pagbibigay namin ngayong araw na ito, Panginoon, meron pong healing na mangyayari, may promotion na mangyayari, may breakthrough na mangyayari, may close deal na mangyayari. Dahil alam namin, Lord God, that you are the Jehovah Jireh, you are the God who provides, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, kung ano man yung desire ng puso ng bawat tao na nandito, Lord God, binibigay mo ito. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Life Giver Family, let's give. Church. Amen. And but I believe no mag-iinit tayo sa presensya ng Panginoon ngayong umaga na to. Amen. So why not let's greet one another. Sige po, iikot tayo 5 tao. Sabihin mo, grabe, may gagawin si Lord sa iyo. The Lord will do amazing things in your life this morning. Good morning. Good morning. Yes. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sino rito? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kasi kahit umuulan, nandito ka. Wow! Thank you, Lord. Sige po, manalangin po tayo. Lord God, we thank you, God, because you are a miracle-working God. And you are in the business, Lord God, of changing every heart this morning. Lord, wala ka lang, Lord God, dadaanan, Lord God. But I believe dadaanan mo kami, Lord God, at yayakapin mo kami ngayong umaga na ito. And Lord, literally, Lord God, every one of us, we declare that you're gonna encounter us, Lord God, like never before. Thank you, God, for that powerful giving, Lord God. Nakita namin how generous you are. And I believe, Lord God, that today, Lord God, miracle will just happen in our midst. We expect the unexpected. We are so excited, Lord God, sa gagawin mo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin si Lord. Woo! Amen! Amen! Mamaya po, mga pastors po natin ay nandito lang, no? Pwede tayo lumapit sa kanila, magpa-pray. If you feel, you need a prayer, you need healing, ano pa ba, deliverance, no? Andito lang ang mga pastors natin and they are more than available to minister to all of you. Let's get started.
Are you ready? Are you here? Okay. Ang generation po natin ngayon ay may pinakamabilis at pinakamadaling access sa information so far. Dahil sa advancement at easy access ng technology, lahat pwede nang makita at malaman sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng cellphone. At sa sobrang dali na po din na makaka-influence ng ibang tao, naglipa na ang mga vloggers at sa YouTube, okay, sa TikTok at sa ilang pa pong mga social media platforms. And actually, they are the fastest growing superstars. May kakilala ka bang vlogger na katabi mo ngayon? Yan. Sige, ikaw ba yon? Sabi mo nga, parang ikaw yon. Okay? Lahat na vloggers eh. Diba? At kapag, di ba, nakagawa lang sila ng isang video, napapatok sa tao, magugulat ka, instant celebrity na agad sila. At common pong content na ginagawa nila ay mag-prank. Sabihin mo nga, prank. Na magugulat ka, pinapanood natin, at minsan sinusubaybayan. Nakakatawa, nakakatuwa, di ba? Nakakawala sila ng lungkot, nakakaaliw. Pero sad to say, itong mga prank contents nila minsan po ay ginagaya at ina-apply din natin sa ating buhay. Ginagawa nating legal ang manloko ng ibang tao for the sake of entertainment and laughter. So I have a question. Sa mundong naging normal na ang manloko ng tao, will you stand for your principles? Will you stand for your beliefs? Or will you give in to the norms of this world? May kausap po ba ako dito? So the title of God's message for us this morning is, It's a Prank! From real to real. Get your Bibles with you, get your notebooks with you, of course, your pens with you, and together let us write down notes and be changed by the Lord. Alam niyo po, sa mundo po ng puro prank, okay, tandaan natin that God is truth. Sabi mo nga, God is truth. Actually, He Himself po is the truth. Siya ang author ng katotohanan. Siya na mismo nagsabi sa John 14:6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Lahat tungkol sa Diyos ay katotohanan. Do you believe in this? Hindi nature ng Diyos ang magsinungaling. Kaya kung siya po ay katotohanan, ang mga anak niya ay dapat mamuhay din sa katotohanan. Amen. Kasi totoo lang, marami ng fake sa mundo. Fake transaction. Yung akala mo rewards pero end up scam pala. Fake item. Binili mong malaki, dumating sa'yo napakaliit. Totoo to, diba? Yung alam mo yung akala mo divider. Uy, grabe, 500 lang divider to. Tapos pagdating, divider. Ang cute-cute. Ano pa? Fake relationship. Akala mo mahal ka pero hindi pala. Fake identity. Akala mo totoo siya sa'yo, pero nagpapanggap lang pala. Akala ko friends tayo. Akala mo lang yun. Fake spiritual life. Diba? Akala mo on fire, pero patagong gumagawa ng kasalanan. You know what? Our goals po is to what? To be set apart and live an authentic life, not a fake one. Palakpakan po natin ng Diyos. Come on, come on, come on, come on. Kaya dapat totoo at tama ang conviction, totoo at tama ang words, totoo at tama ang actions. Like how pranks po have tricked people during this time po in the past, no? And even nowadays. Alam niyo po ba na meron ding story of prank or of deception in ancient times? Walang iba po kundi the story of Jacob fooling his father, Isaac. Amen. So let's open our Bibles in Genesis 27 verses 1 to 40.
Genesis chapter 27 verses 1 to 40. Mahaba po ito, pero subaybayan lang po natin. Okay, kakuwento ko po. Alam niyo po, ang story po na ito ay nagsimula. Nagsimula ang kwento with Isaac, who is old and blind. Siyempre, di ba, tatanda ang Isaac. And worse po ay yun na nga, no, na siya po ay nabulag na sa katandaan. So intending to bless his eldest son Esau before his death. Kaya lang po ang nangyari, narinig ni Rebecca, ang kanyang asawa, ang kanyang plano and decides to intervene para masigurado niya na makuha ni Jacob ang blessing. So, halata bang may favoritism? Sino rito may favoritism? Okay. Diba? And in verses 5 to 17, no, Rebecca instructs Jacob to disguise himself as Esau by covering himself with animal skin and letting him prepare a savory dish to imitate Esau's cooking. So ito na, no, nagluto na siya ng masarap na dish. Aba, talagang pero well-planned talaga ito. Iikot ang story kung papaano diniceive ni Jacob ang kanyang ama para makuha nito ang blessing na dapat ay para sa kanyang kuya na si Esau. Diba? Ito pong pangyayaring ito is the worst and the last deceitful act of Jacob to his family. Kasi po, totoo lang, malala po ito. Sabi mo sa katabi mo, malala to. Kasi po, ito ang pinaka-peak at pinaka-last. Kasi ang lolokohin niya ay ang kanyang kapatid, okay, na wala, at ang ama niyang bulag. So ito ang pinaka-worst, okay, na deceitful act na gagawin niya. Yan ang mahirap, di ba, pag nasasanay ka ng magsinungaling. Yan ang mahirap kapag nasasanay ka ng manloko. Yan ang mahirap kapag nasasanay ka ng magpanggap. Kasi magagawa mo ito sa sarili mong pamilya. Sabi mo sa katabi mo, Nako, yan daming mga butiki. Okay. Alam po ni Jacob ang ganda at bigat ng blessing na maaaring matanggap niya sa tatay niya, kaya niya ito ginusto. Kaya ang ginawa niya through deceit and disguise, Jacob tricks Isaac into blessing him instead of his brother Esau. Na-prank siya. Anong nakita po natin? How can we stop deceit? How can we stop lies? And how can we stop pranks? Are you excited po malaman ito? I have 3 points and I'm done. First po, as children of God, we should stop pretending and embrace authenticity. Are you here? As children of God, Life Giver Church, we are to stop pretending and embrace authenticity. Authenticity po means being true to one's personality, being true to your spirit, and being true to your character. And in Genesis chapter 27 verse 19, kung babasahin po natin yan, sabi niya doon, and Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing. Alam niyo po, pinakita ng verse na ito yung character ni Jacob and his deceitful actions towards his father Isaac. Meron po ba dito na kayang lokohin ang ama niya? Ako, totoo lang si Bishop, pag, di ba, minsan nga, nazizip na yung mouth ko pag kaharap ko siya eh. Di ba, meron pa dito na kayang lokohin yung tatay niya? Sige po, syempre, walang aamin. Di ba? Nanay lang daw. Hindi tatay, pero yung nanay ko. Okay. Di ba? Kasi bakit? Ang hirap lokohin ng tatay. Kasi bakit malalaman nila agad? Amen. At sinabi po niya ito with confidence. Sabi niya, I am Esau, your firstborn.
aiming to deceive Isaac and receive the blessing intended for Esau. So lumalabas dito, Jacob lies to his father, which God can never condone or accept. Pero talagang determined yung bata na makuha yung blessing gamit ang panloloko. Alam niyo po, matindi po itong Jacob. 'Di ba? Yung mga prank niyo wala sa prank ni Jacob. 'Di ba? Kung magkakaapo si Jacob, ang apo ni Jacob siguro ang nagpauso ng wala yan sa lolo ko. Pinrank ng lolo ko ang tatay niya. Wow. Totoo lang, siya talaga nagsimula nun eh. Kasi sabi niya dito, I am. Sabi mo nga, I am. Sabi niya, meaning, his personality is deceit. I am, meaning I am ready to deceive my father. Para makuha niya yung blessing, yung birthright na dapat para kay Esau. Are you here? Bakit ba kasi ganun, katindi na lang yung gusto ni Jacob na makuha yung blessing? Ba't ba ganun? Ano ba meron sa blessing? Tanong mo nga, ano ba meron? What covers Esau's blessing? Letter A po is double portion of blessings. Kaya pala gustong-gusto makuha ng Jacob kasi may double portion of inheritance, double portion of anointing, livestock, rights, favor, name it. Kaya pala gustong-gusto niyang makuha yung what? Yung inheritance. Diba? Tayo, prayer natin, Lord, sana may pamana sa akin. Diba? Diba? Pinag-uusapan namin yung pamana sa life group eh. Diba? May isa akong mentee, pinamanahan siya ng bahay. Since yung mama, papa niya may bahay, pinangalan sa kanya yung bahay. Sabi namin, wow, ang sarap no, may pamana ka. Amen po ba yun? But just imagine this. Kaya gustong-gusto ni Jacob yung blessing kasi double portion ng lahat ng pagpapala. Sino po rito gusto ng double portion? Diba? Hindi yung ano lang, yung leg part lang. Diba? Hindi lang yung what, yung kapiranggot lang, pero double portion. Ano pa? Letter B is the patriarchal lineage. Ito po yung susunod lang naman yung pangalan niya sa linya ng mga tatay. Sino ba to? Si Abraham, si Isaac, at dapat pangalan Esau. Pero bakit napalitan ng Jacob? You know. And letter C is the lineage of the Messiah. Sa kanya lang naman, 'di ba? Dito lang naman lalabas ang Mesiyas. Well, of course, mali ito sa part ni Jacob, pero talagang maling tao lang din si Esau. Kasi hindi niya nakita yung halaga ng blessing na available para sa kanya. Are you here, Life Giver Church? Nakikita mo ba yung available blessing para sa'yo? O binibigay mo na lang sa iba? Hindi, sa kanya na lang yan. Diba? May opportunity na rito, pero bigay ka ng bigay sa iba. No, we have to learn to grab every opportunity available for you. Amen. But of course, yung ginawa ni Jacob na pandaraya sa kuya niya, ay what? Ay pagbabayaran niya. Okay? Dahil dadayain din siya ng kanyang uncle na si Laban or Laban. So marami sa atin gusto ng blessing. Sino rito gusto ng blessing? Who wants blessing? Sabi mo, I want that. Sabi mo sa katabi mo, I want that. Diba? Gusto mo ng blessing, ayaw naman sumunod sa calling. Gusto lagi ng shortcut. Gusto minsan ng easy life. Dinadaan ka sa process of waiting and discipline ni Lord, pero reklamo ka ng reklamo. Pakiramdam mo lagi, pinapahirapan ka na, pinapahirapan mo ko, hindi mo ko love. Are you here? Gusto mo lang smooth sailing life, yung dinuduyan ka pa. Wow, nakakatulog na ako, Lord, ang sarap. Are you here? I want you to know that Christianity is not a comfortable life. Hindi siya instant promotion, instant blessing, instant favor. May breakings din. May discipline din. May heartbreak din. May syokit, may hapdi, may kirot. Kanta yun ah. And the question is, are you willing to pay the price? Are you willing to go through the hardships? Are you willing to go through the process?
Minsan, alam niyo po, idadaan ka ng Diyos sa matinding testing para lumabas ang pagiging totoo mo. At para malaman kung sino ka bang talaga. Uy, matampuhin pa ng onte. Uy, pikon pa ng very light. Are you here? Diba? Be aware of it. Alam niyo po si Jacob wants to be somebody else to get the prize. He was pretending to be somebody else. At alam niyo po, ayaw ni Lord yun. Don't be somebody else just to achieve what you want. Mas maigi pang maging totoo nang hindi mo nakuha ang gusto mo, kesa nakuha mo nga ang gusto mo, pero hindi ka naman naging totoo. Palakpakan po natin ang Diyos. Don't pretend to be someone else. Embrace being authentic. Maging totoo at magpaka-totoo. Sometimes, in reality, nangyayari po ito. Diba? Nangyayari ito sa ating life groups. Pag tinanong ko ng life group leader mo, kamusta ka na? Sasabihin mo, okay naman. Pero hindi ka naman talaga okay. And sometimes, we pretend to be okay. We mask our struggles para lang masabing, okay lang ako. Pero ang totoo, hindi ka na okay. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan, umamin ka na. Diba? Next is hypocritical worship. Some people sing and raise their hands, pero nag-iisip na, ano kayang next kong gagawing kalokohan? Diba? And minsan, dual lifestyle. Sa panlabas, okay. Diba? Hindi makabasag pinggan, pero pag siya na lang, nagwawala na. Mabait sa ibang tao, pero sa loob ng bahay, masungit sa pamilya. Sa galaan, we pretend to have money. I have money. I still have money. Money, money, money. Pero ang totoo, wala na talaga. Wala nang mahugot. Pero, you pretend to have money. Are you here? Diba, sa business, we pretend to be somebody just to close a deal. Mag-ingat po tayo. Sa spirituality natin, sometimes we pretend na nagde-devotion pa rin tayo, pero wala na. We pretend we are spiritually mature, pero ang totoo, we need more guidance. We need more help. Sabi mo nga, I need help. Pag sumigaw ka na ng I need help, dun ka na matutulungan. Are you here? Stop pretending. It's okay not to be okay sometimes. It's okay to be honest. Please, stop telling lies. Ano bang lies yan? White lies, brown lies, green lies, lahat na ng kulay. Huwag nating kahiligang magsinungaling. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kahiligang magsinungaling. Amen. Diba? Tigilan na natin to. So, ang question dito, are you still real? Are you still real? Diba? Are you still real to your partner? Are you still real to your business partner? Are you still real to your customers? Are you still real to your pastor or mentor? And most importantly, are you still real to God? Stop pretending. Embrace authenticity. Alam niyo po, hindi lahat ng mararamdaman o hipo totoo. Diba? At di lahat ng totoo mararamdaman. Kaya dapat we stop pretending and we embrace authenticity. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, laksan po natin. Thank you, Lord. Sino po rito natututo? Who wants more before the Lord? Amen. So first, how can we stop deceit, lies, and pranks? First, stop pretending, embrace authenticity. Number 2 is stop betrayal and expose the truth. Stop betrayal and expose the truth. Amen. In Genesis 27, verse 27 to 29. So sabi niya doon, ito na. So he went to him and kissed him.
And when Isaac caught the smell of his clothes, sabi niya, oh, he blessed him and said, the smell of my son. Yan na, parang ito ba yung anak ko? Ang bango. Diba? It's like the smell of a field. Nako, ito nga yung anak ko, amoy lupa. Okay. Kilala ko to, okay? That the Lord has blessed. So ito na. No, so binless na ni Isaac, may God give you heaven's dew and earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you. Grabe yung blessing. And peoples bow down to you. Be Lord over your brothers. And may the sons of your mother bow down to you. Aba, grabe. And may those who curse you be cursed. And those who bless you be blessed. Sino po rito gusto ng ganyang pagpapala? So yung mga I receive. Diba? Tuloy natin yung kwento. Ito na, tuloy ang prank. So pumunta ang Jacob sa tatay niya, at hinalikan nito. Alam niyo po ba? Okay, that this was the first ever kiss of betrayal. Happened in this account. Amen. Kasi, yung kiss po kasi, sa culture nila, it is a sign of affection and respect. Are you here? Pero sa story po na ito, although sa panlabas at action po ni Jacob, kinis niya ang tatay niya, pero yung intention niya was manipulative and deceit or deceiving, no, to his father. Sa panlabas, mabait. Pero sa panloob, punong-puno ng kasinungalingan. Diba? Punong-puno ng what? Ng selfish desires. So, ayun na nga. Binless na ni Isaac si Jacob na dapat, kanino? Kay Esau. Ang syakit. Ito na. Pinakawalan na ni Isaac ang blessing at wala ng bawian. Sino rito yung wala na siyang magawa, di na niya mabawi yung sinabi niya? Are you here? Diba? Pautangin kita ng 1 million, di ko na mabawi. Wow, diba? Diba? Wala pong utangan, bawal ang utangan dito, no? Pero dahil sa ginawa niya, gusto siyang ipapatay ng kanyang kapatid. Now, listen up, tingin po lahat sa akin. Alam niyo po ba that betrayal po is so rampant nowadays? Ang mundo ngayon ay punong-puno ng betrayal. Kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na. Kasama mo ngayon, bukas wala ng oras sa'yo. Diba? Minsan ang worst, mga pamilya, nagsisiraan pag nakatalikod. Mga business partner na nagsimula ng maayos pero nag-end up ng nagdedemandahan sa korte. Mga employees na walang habas ang paninira sa boss dahil hindi niya nakuha ang promotion na gusto niya. Mga employers na kayang hindi sundin ang kontrata para lang sa selfish gain. Mga mag-asawang sa una ay till death do us part, pero nung nagtagal, nagsulian ng singsing dahil hindi na kayang tuparin ang mga pangako dahil lang sa isang tao ngayon lang niyang nakilala. Lord, sa mundong normal ang betrayal, tulungan mo kaming Life Giver Church maging Christ-like. Turuan mo po kaming manindigan. At turuan mo po kaming maging totoo, O Diyos. I pray na yan po ang panalangin natin. Alam niyo po, betrayal of trust must be banned in our system. Amen. And we must embrace the truth. Sa pagnenegosyo, we must speak the truth with concern. Sa trabaho, we must speak the truth with love. Sa ating pamilya, we must speak the truth with passion. Sa ating simbahan, we must speak the truth with care. Life Giver Church, we must enjoy exposing the truth. Telling the truth po is so liberating. Telling the truth guides. Telling the truth leads to blessing. And telling the truth brings us closer to God and our family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasan po natin. Thank you, Jesus. Amen. Alam niyo po, pag ginawa natin ito,
Ninto natin ang betrayal. Pag nakita mo na sa grupo, samahan, o kahit anong usapan ng betrayal, teka lang, expose natin ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Halika, mag-reconcile tayo. Halika, ayusin natin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, stop betrayal. Amen? Number 1, I'm done. Number 1, stop pretending. Sige, sabay-sabay po tayo. Ano po yung number 1? Number 2, stop betrayal and expose the truth. Third and last, learn to come back and embrace reconciliation. Learn to come back and embrace reconciliation. In Genesis 33, verses 1 to 4. So ito na po. Jacob looked up and there was Esau coming with his 400 men. Ito na may kasama. So he divided the children among Leah, Rachel, and 2 female servants. He put the female servants and their children in front, and Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on and ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Alam niyo po ba, ano kaya nangyari sa story na ito? Diba? After the pranks, after the deceit, after ng mga panloloko, pag-agaw ng birthright, pag-agaw ng blessing, nag-reconcile kaya sila? Ano nangyari? Pagkatapos makuha ni Jacob ang blessing, alam niyo po, ang dami pong nangyari sa buhay po ni Jacob. And after deceiving his father Isaac and receiving Esau's blessing, Jacob had to flee, from his brother's wrath. So nagugulat ka, no, nung nagtago na siya, natakot siya, alam niya, re-resback yung kapatid niya eh. Diba? Alam niya talagang papapatay siya nung kapatid niya. Takot na takot siya. So ginawa niya, nagtago siya. But after 20 years, this happened. Ang pagtatagpo. Ano nangyari? Letter A. No? Come back with the truth. If you want to be reconciled, if you want to embrace reconciliation, if you want to learn to come back and embrace reconciliation, letter A, you have to come back with the truth. Di ka pwedeng bumalik, di ka pwedeng makipag-reconcile, pero hindi mo naman dala-dala ang katotohanan. Alam niyo po, after 20 years of hiding from Esau, time came. Ito na, nagharap na sila, pero kailangan pa rin harapin, ni Jacob, ang consequences ng kanyang kasalanan. In verse 3, sabi niya doon, he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Isang araw, kailangan mong harapin ang consequences ng iyong panloloko. Are you here? Siguro ngayon makaka-escape. Okay, pwede makakapagtago ka. 20 years, sige, pwedeng comfortable life, pero may guilt. Pero isang araw, kailangan mo yang harapin. At merong kapalit, ang iyong panloloko na kailangan mo talagang harapin. Hindi mo siya matatakasan. So anong gagawin natin? Letter A, you have to come back with the truth. Sabi mo sa katabi mo, come back with the truth. Okay? Letter B is face the truth with courage. Diba? Hindi mo lang pwedeng harapin. Okay, ito na. Harapin ko na kasi wala na lang akong choice. No. Pero kailangan harapin mo siya ng buong tapang. Are you here? In verse 6, sabi niya, when the messengers returned to Jacob, they said, we went to your brother Esau and now he is coming to meet you. Ito na. At alam mo ba, ito na, nakakatakot. 400 men ang kasama niya. Sipin mo yun yung kapatid mong niloko mo, diba, inagawan mo ng birthright, ninagawan mo ng blessing, eto na, pupuntahan ka na. Re-rest back na sa'yo, may kasama pang 400 na mga men. Nanginginig na itong Jacob. Takot na takot. The messenger
messengers return. Sabi niya, are you willing to face him with 400 men? Takot siya. Takot siya. Pero kailangan pa rin niyang harapin. And the Lord is telling us, anak, pwedeng natatakot kang harapin, pero kailangan mong harapin. Kasi bakit? Ang ganda, may reward. Ano yun? Letter C. You have to face the truth with a new self. Diba? Tapang nga tao, pero kailangan bagong puso. Pero dapat bagong isip. Pero dapat bagong buhay. Babalik ka sa naagrabyado mo na ikaw pa mayabang. Hindi. Babalik ka sa naagrabyado mo na may repentant heart, may humble spirit, may tapang ang loob, pero humble enough na sabihin mo na, Lord, patawarin mo ako. At humingi ako at willing akong humingi ng tawad sa taong nasaktan ko. Face the truth with a new self. Are you here? In verse 22, lalabas dyan, verse 22 to 28. So ito na. Ito na po yung story where Jacob wrestled with God. Alam niyo po, nakakagulat. Sabi niya doon, no? That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Okay? And so Jacob was left alone. Naiiwan ka pa bang mag-isa? So Jacob was left alone, and a man, ito na, wrestled with him till daybreak. And when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip. Okay, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Oy, let me go. Let me go now, for it is daybreak." Sabi ni Jacob, "I will not let you go unless you bless me." Grabing wrestling po ito. And the man said, "What is your name?" "My name is Jacob." Umamin siya. Thank you, Lord. "Ako po si Jacob." Buti hindi niya sinabi, "Ako po si Iso." Grabe naman na, no? Then the man said, ito po ang ganda, sabi niya, "Your name will no longer be Jacob, but Israel. Because you have struggled with God and with humans and have overcome." Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, si Jacob, alam niyang nagawa niya, pero alam din niya yung dapat niyang gawin. He wrestled with God. Sabi niya, "Lord, di kita ililet ko hanggat di mo ako pagpapalain." Grabe naman pala yung heart talaga ng Jacob sa blessing. Grabe pa naman pala yung heart ng Jacob na pagpalain siya ng Panginoon. And so God, Jacob wrestled with God. And he was transformed. And God changed his name. Gusto mo bang baguhin ni Lord ang pangalan mo? Siguro pumasok ka dito na ang pangalan mo ay deceiver. Pero lalabas ka ng simbahan na ito, na papalitan ng pangalan mo ng Diyos to Israel. Diba? The one who struggled with God and have overcome. Because only an Israel can face an Esau. Only a transformed person can face their past and embrace their future with courage, with humility, and with forgiveness. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano pong resulta? Ano pong resulta ng pagtatagpo? Ito na in Genesis 33 verse 1. So Jacob looked up and there was Esau. Ito na. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ayos ba? May ano pa, background pa. Okay. So coming with his 400 men, so he divided the children among Leah, Rachel, and 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. And then he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Ito na.
Okay? Ito na yung reward ng pag-amin sa kasinungalingan. Yung reward ng pag-amin mo sa kasinungalingan ay higit pa sa iyong kinakatakutan. Alam niyo po, minsan, yung great fear or yung greater fear natin, hindi pinapahintulutan ng Diyos. Kaya huwag kang mag-overthink. Makapatayin ako ng kapatid ko. 400 min ang kasama, wala na. Katapusan ko na. Pero hindi. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-overthink. So in verse 4, sabi niyo, but Esau ran to meet Jacob and embraced him. Alam niyo po nangyari? He threw his arms around his neck and kissed him. And they wept. Yung reward po was reconciliation. The embrace of Esau was an expression that they are still brothers. Kamag-anak kita, kapatid kita, magsama tayong muli. Ooh. Alam niyo po, niyakap niya, pinatawad niya, at makagulat ka, nag-iyakan pa sila. Are you here? And in verse 5, sabi niya, then Esau looked up and saw the woman. Ito na, sino yung mga kasama mo? He asked, so sumagot si Jacob. Okay, so ito na, nag-line up na sila. So, and Esau asked, what's the meaning of all these flocks? Ito mga herds na to. Ano yan? Bakit may dala ka pang ganyan? Sabi ni Jacob, to find favor in your eyes, my Lord, he said. So, but in verse 9, sabi niya doon, but Esau said, magugulat ka, sabi niya, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. Yung akala niyang galit, sabi niya, brother, sa'yo na yan, marami na ako niyan. Hindi tinanggap. Marami na ako niyan, kapatid. Sa'yo na yan. Pero sabi sa verse 10, no, please, said Jacob, if I have found favor in your eyes, accept this gift from me, for to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, please accept the present or the present that was brought to you. For God has been gracious to me and I have all I need. And because Jacob insisted, ito na, sabi niya doon, okay, sabi niya, and because Jacob insisted, Esau accepted it. Huwag na please, pero tinanggap na rin as a sign of reconciliation. Palakpakan po natin ang Diyos. And in verse 12, I'm done. Let us be on our way. I'll accompany you. Halika na kapatid, sabay na tayo. Sabi niya, okay na tayo. We are now reconciled. Wala na yun. Kung ano man nangyari noon, wala na. Hindi ito natanggapin, hindi na. Sa'yo na yan. Halika. Nagyakapan sila, kinis niya yung kapatid niya, at nag-reconcile sila. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano pong nakita natin? Sasamahan ka ng Diyos sa pangungumpisal mo sa taong nasaktan mo sa buhay. If you're willing to be reconciled to that person, the Lord will be with you. Basta willing ka. Basta bukas ang puso mo. Basta handa ka. Lord, hirap pag may bigat. Ang hirap pag may naloko. And I'm here, God. Please, help me. Be with me as I confess. Nakakatakot. Hindi ko kakayanin mag-isa, kaya please, Lord, samahan mo ako. You know, if you're willing, the Lord will be with you. Pangalawa, ihahanda niya ang puso ng taong nagawan mo ng pagkakamali. Pag willing ka, pag magpapasama ka sa Diyos, magugulat ka. Si Lord mismo ang magpapalambot sa puso na nasaktan mo. Pagkaharap mong ganyan, akala mo galit? Pagkaharap mong ganyan, akala mo gusto kang patayin? Pagkaharap mong ganyan, akala mo gusto ka ng pidemanda? Pagkaharap mo, magugulat ka. Ay,
matagal na kitang hinihintay. Ba't ngayon ka lang, kapatid? Sana noon pa. Gugulat ka, ihahanda ng Diyos ang puso ng taong nagawan mo ng pagkakamali. Letter C. Pero dapat gustuhin mong makipagbati kahit nakalimutan na ito sa tagal ng panahon. Siguro may mga unsettled issues ka sa puso mo. O mga tao na ngayon nag-flashback sa isip mo na sinasabi mo, parang wala naman na, tapos na yan. Pero ngayon, sabi nila, pag gusto mo at gugustuhin mo, magre-reconcile kayo. Letter D, maging handang magbago. Si Jacob, bago siya pumunta, kailangan ko mag-wrestle sa Panginoon. Bago ako makipagharap, Lord, kailangan kita. I need to wrestle with you, God, kasi alam ko ikaw lang ang sagot. Hindi ko alam kung anong haharapin ko sa kapatid ko. Alam ko papatayin ako ng kapatid ko, pero Lord, hindi na importante kung anong pwede mangyari. Ang importante, baguhin mo yung puso ko. Maging handang magbago. Letter E, maging totoo sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Please, let's stop betrayal. Let's stop pretending. Ihintunan natin ang mga bagay na magiging rason para hindi tayo maging totoo sa isa't isa. Ang simbahan natin should be what? Should be governed with unity, with love, and not with betrayal. Kung may isang tao nakikita kang pinebetray siya, please, ikaw mismo magpahintot, sabi mo, kapatid, alika, lumapit tayo sa taong involved at mag-reconcile tayo. Amen. Maging totoo sa Diyos, Lord. Ano na ba ako? Ito na yung status ng puso ko, Lord. Mahina na ako, Lord. Lord, totoo lang, may nararamdaman akong ganito. Maging totoo rin sa kapwa. Kapatid, ganito, ganyan. At maging totoo sa sarili. Okay, hindi na pala ako okay. O pwedeng okay na pala ako. Kailangan, in short, basta kailangan maging totoo. Last, huwag makasanayang magpanggap at magkanulo ng kapwa. Huwag natin kasanayan na, di ba, mag-pretend. Huwag natin kasanayan na what, hindi maging totoo. The mere fact na pumasok ka sa pintuan ng simbahan, you can be vulnerable. This is your safe place where you can be honest before God and before people because no one will judge you here. At sinasabi ni Lord, nak, pagpatong mo o pagpasok mo sa pintuan, relax ka na. Wala ka nang dapat patunayan kasi walang magja-judge sa'yo dito at lahat tayo magtutulungan. Please, huwag po tayo makasanayang magsanay na at magpanggap. Pero let's just what? Claim na maging totoo sa puso at sa buhay na. Palakpakan po natin ang Diyos. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, raise your hands and worship God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Taas ang kamay, purihin ang Diyos. Prank no more. From real to being real. We worship you, God. We love you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Purihin ang Diyos. Come on, purihin mo ang Diyos. Oh, Jesus. Shirabaya rabako yarabaya darabaka rabaya rabashira rabaya rabaka yarabaya dagara. Yarabahande yarabakate yarabashira rabaya rabarabate. Yarabamana yarabahara barabarabarabaraba. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
kitang mata. Ilan na ba ang nasirang relasyon dahil sa betrayal? Ilan na ba ang nasirang pamilya dahil sa pagiging pretentious? Sa mundo na puro na lang pranks at betrayal, kailan ka tatayo at maninindigan para sa katotohanan? Tandaan mo, God's love is greater than our mistakes. And His mercy surpasses our failures. And His grace covers all our shortcomings. Naging katulad ka ba ni Jacob? Alam mo, once in your life, nakapagpaloko ka ng tao. Pwedeng utang na sinadya mong hindi bayaran. Pwedeng kontrata na sinadya mong hindi sundin. Pwedeng nangako ka pero hindi mo inintensyong tuparin. Pwedeng may nasabi kang isang commitment pero nasa utak mo nang hindi siya gawin. Nakapanloko ka na din ba ng isang relasyon? Sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa katrabaho mo, sa boss mo, sa employees mo, name it. Sige, isa-isahin mo ngayon sa Diyos. At pinapaalala ni Lord sa iyo ngayon, yung mga pranks, o betrayal na maaaring na-commit mo noon, na binabaliwala mo na lang ngayon. Today, naririnig ka niya. And God is a God of second chances. At pwede ding ihingi mo yan ng tawad sa Diyos ngayon. Taas ang kamay. Hindi bagay sa'yo manloko. Hindi bagay sa Kristiyano ang manloko. Do not be like Jacob forever. God wants to change your name today from Jacob the deceiver to Israel, the one who wrestles with God and overcome. And so today, wrestle with God. Let the Lord change your heart. Let the Lord change your heart. Let the Lord change your mind. Nire-retrieve ka ni Lord. Nire-retrieve ni Lord yung pangalan mo. Binabago niya yung pangalan mo. In Jesus' name. Come on, surrender. I will build my life upon your Surrender! 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 I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I Come on! will put Come on! my trust in you alone, and I will not be shaken. Lastly. But some of you attended this church. Pero yung iba dito, ikaw naman ang niloko. Ikaw yung inagrabyado. Ikaw yung pinagdiskitahan. Ikaw yung iniskam ka, niloko ka. But the word of God is this: be like Esau. Kung saan natuto siyang patawarin kanyang kapatid. And marahil nilagay ni Lord ang forgiveness sa puso ni Esau. And so nilalagay din ni Lord ang kapatawaran sa puso mo. Let go of that worry. Let go of that fear. Let go of that doubt. And please forgive. Come on, release forgiveness today. Lord, pinapatawad ko na.
Itong tao na to na niloko ko, niskam ako. Di ko in-expect na gagawin niya. Pero Lord, kahit mahirap, kahit na may kahit pa, pinapatawad ko siya. Raise your hands and say a prayer of forgiveness. I forgive this person. Come on. I forgive this person. Say the name. I forgive this person. Kahit mahirap, kahit di ko maintindihan, kahit na may kahit pa. Stop pretending and embrace authenticity. Stop betrayal and expose the truth. And learn to come back and embrace reconciliation. Sa lahat ng gusto makipag-reconcile, for the last time, let's sing this song with all our hearts as a sign, God, I'm ready to be reconciled and forgive. I will build Thank you, Jesus. my life upon your love. It is a firm foundation. Willing to be reconciled. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I Only your voices, come on. my trust upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust Shirababa. Thank you, Lord. and I will not be shaken. I will not be shaken. Thank you, God, for this word. Lord, hindi aksidente na narinig namin ito. Something struck in our bones, in our hearts. And we will never let this go. Lord, today, salamat po. Because you are a God of reconciliation. You are in the business, Lord God, of reconciliation, Lord God. Ikaw po, mahal na mahal mo mga anak mo nagre-reconcile. Gustong gusto mo ng mga anak mo nagre-reconcile. And so, thank you, God. Dahil ngayong umaga na ito, kami po'y nabunutan ng matagal na naming dala-dala sa puso. And I believe, God, that revival has come. Transformation is here. And change of hearts, Lord God, ang ginawa mo sa bawat isa sa amin. And Lord God, starting today, we will be real. We will be true. We will stop pretending. We will stop, Lord God, betrayal. And we will embrace the truth and nothing but the truth. So we embrace this by faith. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Yakapin mo yung katabi mo. Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Sabihin mo, wow, congratulations. May ginawa ang Diyos sa'yo. Sino po rito na bless? Again, if this is your first time, you are welcome in our family. Meron po ba kayo agad nakikita na first time ang mukha, taas ang kamay? Sabihin natin, welcome to the family of God. And I hope hindi dito nagtatapos, pero dito nagsisimula ang new exciting journey niyo with the Lord. Amen? I'll call on Bishop Manny for our benediction. Palakpakan po natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Taas natin ating makamay. May the good Lord bless you with grace, favor, and truth. Because God is the truth. May you continue to live not in lies, but living by the power of the truth. May He bless you with favor. And may He continuously bless you with authentic life that only comes from Jesus Christ. Today you are blessed. Today you are highly favored. In Jesus' name, and everybody say amen. God bless you. See you next week. Thank you, Pastora Jamie. God bless. Those who want to be prayed over, we are here waiting and willing to pray for you.